CMU Community, konektado ka na ba? Konektado na! Okay, mula po sa CMU iConnect, ako po si Carlo Luis Candelaria. And ako naman, sila Arnie Bandala. Ako naman si Maverick Capistrano. Ako naman si Masahiro Domingo. And welcome po sa kauna-unahang podcast series ng CMU iConnect na CMU Anong Connect. At ngayon makakasama natin from Journalism 4A si Laarnie Bandala. Hi Laarnie. Hello, Carlo. And ayun, syempre may makakasama rin tayong mga freshie ba? Yes, mga sophomores, mga sophomores sophies pala. from BAJ 2A, mga second year journalism students. Ayan, pakilala naman kayo. Hi, I'm Maverick Capistrano. And My name is Masahiro Domingo. ayun, so inulit nila introduction nila. Okay. Siguro sa sobrang kaba. Oh. Yan. Ganito na sila. So, Yeah. recap muna tayo, no? So, last week, nagkaroon tayo ng, no, actually, hindi last week kasi na-miss namin week. kayo. Oo. Last week. Last week nung nagkaroon tayo ng huling episode dito sa CMU Anong Connect. And we tackled about the toxic Filipino culture. Kasama sila Arnie, Si Yvette. si Roland, Roland, and si James. and James. Kung saan Ayan. pinag-usapan nyo yung, ano nga ba yun? Mga, syempre, ayun, nasabi mga toxic Filipino culture. For example, yung mga sinasabi na ng mga matatanda na katulad Yes. ng parang tumaba ka, yung mga ganon. And syempre, nag-share din kami ng mga own experiences namin about sa ganon. And napakaganda ng aming discussion last week. At marami din tayong mga commenters. So yung mga nanonood dyan sa live, mag-comment lang kayo kung gusto nyo makisama sa ating diskusyon. No? Ibigay nyo yung inyong mga comments and suggestions mamaya sa ating live stream. At babasahin po namin yan maya-maya lamang. So ngayon, ang ating namang topic na tatalakayan ay exams, deadlines, and burnout. How do you cope? So, paano tayo nagko-cope dito sa mga sunod-sunod na deadlines na meron tayo? Lalo na ngayon, CMU Community, di ba? Malapit na naman ng finals. So, katatapos lamang ng midterms. At ngayon, magpa-finals naman. And naalala ko dati, di ba? Pag finals week. Grabe yung Lalo na yung last sem, kasi Oo. may media law tayo. Yun Tsaka talaga, research, yan, tsaka may thesis. Grabe. parang sobrang ngarag-ngarag talaga Oo. tayo ng sobra. nakaka... Meron pang mga pumapasok na walang ligo. Naranasan nila yon. Totoo. Kasi grabe rin naman. Tsaka yung puyat, grabe. And the stress nung pag mga times, lalo na pag malapit na yung finals week, di ba? Kaya naman, pag-usapan natin to, no, paano tayo makakapag-cope dito sa mga ganito. Lalo na, kasi pag sunod-sunod yung deadlines and malapit na exams, di ba parang nakaka-burn out? Minsan parang gusto mo na lang lumabas, huminga na parang, gusto ko mag-rewind. Pero wala kang magawa kasi malapit na yung deadline eh. So, kailangan na lang mag-review. ipunin. Yeah, Oo. mag-review. Ipunin mo muna yung sa katawan mo, tsaka mo ilabas after ng exams. Okay. So, kasi 'di ba pagka merong mga ganito, usually group work ang pinapagawa sa atin ng mga professors natin, 'di ba? Kapag meron tayong mga finals, 'yan ang gusto ko naman eh kasi minsan pagka individuals yung gagawin, wala kang kasama. Although minsan masaya kasi buhat mo sarili mo. Kumbaga, kung ano man yung maging score mo, ikaw sarili mo lang sisisihin mo. Pero when you're working with the group, especially pag gusto mo yung grupo, 'di ba? Masaya. Kaso, kapag individual naman, nandun yung natatama rin ka. Kasi, Totoo. nandun yung na, ay, pwede kong ikram to. Yes. Na unlike ng groupings, kailangan, kapag sinabi ng leader niya na kailangan na natin kumilos, kikilos ka talaga. Pero minsan din kasi pag ako naman, pag group work, parang naging complacent ako. Kasi may mga kasama ko sa group. Alam mo yon, di ba? Alam ko yan. Parang may Ranas gagawa for namin you. yan. Oo. Ranas namin yan kay Unless Carl. hindi ikaw yung leader. Oo, yan naman. Unless hindi ikaw yung leader. Kaya ayoko rin nagli-leader minsan eh. Kasi talagang, kailangan ngaragin mo yung mga kasama mo. Unlike pag member ka lang, tinukahan ka, okay, ito lang gagawin ko. Pag napasa ko na, tapos na ako, bala na si leader. Kayo ba, sa part na ganon, na individuals or groupings, anong mas gusto nyo? Kayo, ikaw hero. Sa akin, mas prefer ko talaga yung individual. Kasi nga, yun nga, since I'm working at the same time, and school, and a lot of activities, nasa CIC din. Kumbaga, Ayun. nasa CIC din. So, alam niyo yun, yung parang organization of schedule is, kumbaga nagmamatter siya ng sobra. So, if yung individual thing na task, kumbaga, kaya ko siyang isingit on my daily basis. So, ayun, though most of the time nagka-cram. Pero like what you said kanina, na sobrang cramming kapag individual and sobrang nakaka-relate. Kasi nga, ayun, parang ayun yung nagiging automatic way kapag individual yung tasks. Pero Saka, prefer ko pa rin siya. Nandun yung, kapag kasi malayo pa yung deadline, parang
tinatamad ka pa talaga. Pero kapag nandun na yung malapit na yung deadline, andun yung May pressure. drive. Oo, yung pressure, yung drive na kailangan kong matapos to kaagad. Kasi may gagawin pa ako na iba. Ikaw naman, Mavi. Personally, I really prefer working alone, especially kasi for me kapag individual work kasi, hawak mo oras mo. Just like Kuya Hiro said, mas prefer ko yung individual work kasi less hassle for me, less alalahanin for the other people's sake kasi baka mamaya may magalit or may mag-uutos like leaders. But I can do both naman. But preference-wise, siguro mas gusto ko talaga na I work alone kasi parehas kami ni Kuya Hiro, may mga other priorities din kami in life. So, working and so on. Family, household chores and so on. So, hindi lang talaga more on school. Kaya, hectic talaga. So, preferably, individual work. Individual work. Okay. So, kung hindi nyo na itatanong, no, I've worked pala with these two kasi naging kasama ko sila nun sa debate team. So, Hiro pala is a sophomore and Mavi is a freshie. Okay, so halo silang dalawa. And nung year na sophomore, freshie pa lang si Hiro, nakasama ko siya sa debate team noon. So, and then si Mavi naman, this recent cast week lang, di ba? Nakasama ko sila sa debate. And, yeah, they're a good team player naman, so far. Oo. And, yun, kahit na they prefer to work alone, no, when they're working with their teams, so far sa aking experience, okay naman silang kagrupo. And anyway, punta na tayo sa ating next segment, Larnie, which is... Wait lang. Kailangan yata mag-isip na. Yan. So, lahat. Ang ating segment na Connect or Disconnect. So, dito ay magkakaroon lang tayo ng mga questions at tataas niyo lang yung inyong mga signifiers na wow, napunta sa semiotics na ating kung connect or disconnect ang inyong mga pananaw dito sa mga questions na ito. So, okay, ano nga ba yung kapag connect, ibig sabihin is agree kayo. Kapag disconnect naman is disagree. So, start na tayo, Carlo. Okay, number 1. Number 1. Connect o disconnect, mas maganda ang individual activities. So, ayan, napag-usapan na natin kanina. Disconnect. So, si Carlo yung naiiba. Siya na yung tanungin natin. Ay, bakit may siya naiiba? tanungan? May ganun? Hindi, syempre may explanation. Yan. Okay. Sila na-explain na nila yung side nila. Bakit gusto nila ng ano. Sa akin, well, I think case-to-case basis kapag mas maganda kung individual activities. Tingin ko pag mga activities na medyo light lang, mas better kung individual talaga. Kasi pag group activity yung light activities, parang nagiging pabuhat na lang yung iba. Pero kung kaya mo naman mag-isa. Pero I think better kung group activities, kung mabibigat yung mga challenge. Ang hirap naman gumawa ng documentary, mag-isa ka lang. Oo. Ang hirap din gumawa ng short film na mag-isa ka lang. Kaya, kumbaga, yeah, case-to-case pa rin siya. Pero ako, I prefer group activities because I like working with people, nakakasama sila, and ang kagaan ng trabaho, kung hindi pabigat yung kasama ko. Diba? So, yun. Ayun lang. So, next naman. Okay, next. Connect o disconnect, effective ang exam sa pag-test ng intelligence ng isang student. Yeah. I think connect. So, lahat tayo. Siguro si Mavi yung pipiliin ko ngayon na Okay, mag-explain. Why? In this part, I'm kind of torn, but sige, let's stick with my own experience. And ano po kasi, I think it's more of a strategy ng student and of course kung hanggang saan yung wavelength ng kanyang capability ng pagre-review, pag-iisip kung paano niya yun aanin. So, feeling ko, nasa talino din yun kung paano mo siya i-strategize and the way na i-handle mo yung exams together with the other deadlines. So, ganun. Ayun. May masasabi ka ba? Wala naman. Feeling ko, ano ba yung tanong? Effective ang exam sa pag-test ng intelligence? Okay naman, pero maraming iba. Hindi lang exams. I know exams is a perfect way or an effective way, pero hindi lang exams yung effective way to test the intelligence. Kasi dito rin malalaman kung may natutunan din, no? Like, na-stock knowledge talaga. Kasi yung iba hindi na nakakapag-review. Ayan, so next na tayo. Okay, next. Number 3, connect o disconnect, maraming professor ang unfair sa pagbibigay ng grades. Nako!
Kaya nga Wait eh. lang. Pag-isipan, si Hira yung upo niya, parang Kaya nga eh, kailangan nako. pag-isipan to. Parang Kasi ganun parang dapat. naka-experience ka na ba? Tingnan natin. Eto, ganito na lang. Yung mga, yung mga unfair, dito kayo. Yung mga, hindi, dito kayo. Hindi ko alam eh. Sa akin yung dalawa eh. Dalawa Ganun. sa akin eh. O sige, ikaw naman Hero, kasi dalawa yun sa'yo eh. Ayan. Somehow connect and yun nga, disconnect. Kasi nga, may mga professors na di natin masisisi na ganun sila. Hindi ko rin sure kung bakit ganun. Siguro most of the time sila yung may mga professor na hindi pumapasok or nagsasala ng PowerPoints and it's hard to accept na gusto namin matuto. And ganun yung situation. Tapos, mababa yung grades. Sobrang unfair niya. Unfair siya tignan. So, doon na pumapasok yung evaluation ng schools, kung okay ba sila mag-perform. And, ayun. Pero may mga professors din naman na, ayun, nagbibigay ng grades na okay naman. Pero, na-experience mo na ba talaga? Experience-based, Ako somehow. parang may nabalitaan lang ako kanina eh. Somehow, Parang may nabalitaan and then, ako na unfair oo. magbigay ng Kasi, grade eh. I mean, in my part, parang hindi ako yung na-disadvantage regarding doon. Pero yung mga friends ko, na they did good, better than me. Tapos, parang, sabi ko, bakit ganun yung grades nila? And feeling ko tuloy hindi ko deserve yung grade na nakuha ko. Kumbaga, sa akin kasi, parang grade doesn't matter naman. Totoo. Pero, ayun nga, sa friends ko, parang, Depende. Pero, nakausap naman nila yung professor na yon or hindi? I don't think so, pero Ayun. parang hindi na eh. Kasi may mga ibang professor naman na kapag kinausap mo, pwede na-adjust nila yung grades eh, no? Yung may mga ganong... And depende sa paliwanag mo. Oo. Kung may paghuhugutan talaga ng may mga ganong ng scenario grades, na oo. kasi talaga. So, next na tayo. Okay, next. Number 4. Connect o disconnect, worth it ang mag-sacrifice ng sleep for school activities. Ganun, no? Ano ba? Ganun, parang ganito din ako eh. Ano ba? At Depende. feeling Diba? ko, Depende eh. Depende sa subject. So, sino naman Depende sa tatanong na? subject. Oh, sige, ikaw naman. Ikaw naman. Ako naman. Ikaw So, naman. disconnect. Oh, bakit? Masasabi kong disconnect kasi syempre, yung pagtulog, ayun yung importante sa atin eh. Kasi kapag kulang yung tulog natin, hindi tayo makakapag-focus sa iba pang mas importanteng bagay. Yung paggawa kasi nandyan lang yan eh. Pwede namang hindi ka mag-cram. Pero sa sitwasyon ko, lagi akong nagka-cram. So, ayun. Lagi akong puyat sa paggawa. Pero yun, mas importante pa rin yung tulog para sa atin. Lalo na, minsan hindi na talaga tayo makakatulog ng maayos kasi nga busy sa paggawa, busy sa mga projects, yun. Minsan yung iba, 'di ba, working students pa. So, 'yun, mas kompleto talaga, mas okay ang kompleto ang tulog. Next na tayo. Okay, go. May comment dito si Hazel. Sabi niya, ako po nagko-cope sa schoolworks through sleeping early and making my own schedule kasi I believe na di baling di nakapag-review for exam basta kompleto tulog. Sana all. Sana Parang, all. parang sometimes agree ako doon kasi mas pinipili ko yung, di ba, mas magandang tulog kasi kung nakapag-review ka nga all night pero kulang ka naman sa tulog, di ba? Ang hirap at tandaan yung mga nireview. Sa atin kasi, nagre-review tayo mismo sa school na. Tama. Di ba, kompleto tulog mo sa school na lang mag-review or sa 10 minutes biyahe. before the exam, yan ang ginagawa namin, kumpulan kami dati. Ano yung ganito, ano yung ganyan. Tatanungan tayo, di ba? Kanya-kanyang reviewer. Kaya Okay. pero hindi namin suggestion na I-recommend. i-sacrifice niyo ang Yes. tulog niyo. So, next na ba tayo? Okay, go. Okay, number 5. Connect o disconnect, totoo bang need ang pera sa pag-aaral? Oo naman. Lahat tayo. Yes. So, ikaw naman na magsalita. Money makes the world go round. Tama ba? Di ba may ganun kasabihan? So, kahit ano ba yan, kahit sa pag-aaral, so kailangan dumiskarte ng ng pagkakaperahan. Tama ba? Tanungin silang dalawa. Yan, mga working students sila. Ayun, working student. Tamang-tama. Kasi Ikaw, yun Hero. eh, kaya nga kami nag-work, di ba? Parang sobrang laking help. Though, for me naman, somehow oo, somehow hindi rin na yung money itself. Kasi nga, education helps us para magkaroon din ng money. Pero, ayun nga, may mga tao na nakapag-aral na walang pera. At the same time, may mga tao na nakapag-aral ng mas madali. Dahil may pera sila. Okay. Ayun yung parang idea na meron sa akin na mas madaling mag-aral kapag meron kang finances. For example, sa projects.
kumbaga sobrang daling maghanap dahil nga meron kang budget. Ayun. Tama. Sobrang sarap mag-aral nang walang iniisip na, Iniintindi oo, na gastusin, walang iisip na, saan ako pwede kumuha ng pera, saan ako pwede magtrabaho, yun. Ikaw naman, Mavi. Siguro, speaking from experience, mas maganda talaga if you have the financial means. So, why? Yes. Katulad nga po ng sinabi mo ate kanina, mas maganda kung mag-aaral ka lang, focus ka sa aral mo, and wala kang ibang iniintindi na financial problems, ganun, and mag-worry ka ba if you have something na makakontribute mo sa ambagan sa school, like biglaan, or kailangan mo pa bang i-manage yung pamasahe mo, yung for food, minsan nga po, nagagalaw yung for food, yung allocation mo for food, nagiging pamasahe, or other emergency ambagan sa school. For example, bili kayo ng ganito, kailangan sa ganito Mahirap subject. yung mga biglaan no? Mahirap siya Wala sa tanggihan because budget. required, Oo. diba? So, ikaw din ang talo. And, yun nga, parang ang hirap din kasi yung studies natin ngayon, yung education, it's parang becoming a privilege more than rights. So, ayun. Mas maganda yun. Ikaw, may masasabi ka pa ba, Carlo? After Wala na. wala Okay naman na. na. Yan, So, nasabi next ko- na nasabi tayo. ko na, yes. So, number 6, connect o disconnect, worth it na mag-rent ng room at magstay sa coffee shop sa pagre-review for exams? Worth it Well, ba? Ako hindi ko alam. Medyo. Yun. Medyo hati. Yeah. So, sino naman ang tatanungin natin? Kahit sino ikaw. Ako, sa akin, disconnect. Kasi, parang mas hindi ako makakapag-focus kapag maingay. Kasi, usually ngayon, ng coffee shops, maingay na eh. Okay. Hindi na siya for relaxation na ma-enjoy mo yung kape mo kasi tahimik. Andyan na yung mga ibang tao na hindi nila alam na dapat yung coffee shop is dapat tahimik lang kasi may ibang nagre-review, may ibang gumagawa ng projects, ganun. Ikaw ba? Ako hindi ko alam kasi gusto ko siyang itry dati pa. Pero Kaya lagi ka nasa coffee shop. Pero hindi para mag-aral. Oo, okay? yun, lagi ka nasa pero coffee gusto shop. ko siyang itry, kaya lang I don't have the means. Alam mo ba yun? Yung parang gusto ko mag-review, punta ako coffee shop, wala akong pera, wag na, sa bahay na lang, di ba? Tapos noon ko pa inaaya yung circle of friends ko, sabi ko, sometimes punta tayo, sabi dito, di ba, mag-rent ng place para mag-aral. Parang sabi ko sa kanila, punta tayo sa ganito, staycation tayo, tapos doon natin gawin yung thesis, doon natin gawin yung, sabi nga ni Alex, naku, wala tayong magagawa pag nasa staycation tayo, gagawin natin ganun. So, Kasi imbes na maggawa, maglalaro kayo, enjoy mag-enjoy. mo, yung time na Oo. yun. So, actually, hindi ko alam kasi hindi ko pa na-experience, hindi ko pa na-try. Pero gusto ko, sana. Iyan lang. Si Mavi kasi nakita ko kanina, sabi niya parang depende. So, tanungin Okay. natin si Mavi. Ayun, so, alam ko, baka mag-comment yung Sino? si Kyla Flores. Ang dami niya ng comments. Actually, Well, mamaya basahin natin. Sabihin niya po is guilty kasi Okay. ako both. Kasi Okay. pag wala po kaming classes ni Kyla, wala kaming choice kundi magkape. And if may pendings, of course, yun. Okay. Tsaka namin siya ginagawa. But kaya siya torn or dalawa yung decision ko is because just like what Ate said, medyo depende po kasi sa location. So, kung Yeah. marami-raming tao and if you're the type of person that's easily distracted Yeah. for sounds or noises or people in general talking, ayun, madidistract ka talaga and mahirapan ka mag-focus. So, ayun. And kung ano naman, for me, kung ikaw yung type ng person na mas gusto mo na nasa labas ka ng bahay kasi aantukin ka if nasa bahay ka dun ka nag-aral. So, may mga tao po talaga na lumalabas to study. And I think it's effective naman kasi natatanggal yung distractions nila like gadgets, yung kama of course, and yung comfort ng bahay. Ito, as someone na nagtatrabaho sa kapihan, ano masasabi mo? Nag-disconnect ako pero Okay. ayun nga. Kumbaga, like, as a student, kumbaga parang kung titignan natin siya, hindi siya totally wise to spend something ng, mag-spend ka ng more hundreds, kumbaga hundreds sigit, para mag-aral lang that you can do sa bahay. Parang yung tinutukoy ata sa renting na place is yung parang study place na study hall. Parang ganon. And, ayun, Oo, meron, Yeah. di ba? Hindi ko pa nasusubukan, pero gusto ko subukan Ako din. dati. Pero wala na, mag-graduate na tayo. OJT na eh. sabi sa akin ng friend ko, which is si Cleo, yung kaklase namin. Si Cleo, Nagpupunta siya doon and okay naman daw kasi sobrang peaceful at the same time. Kumbaga, sobrang helpful sa kanya kapag nag-study siya. Pero in my situation, parang hindi ko kaya kasi
Oh, hindi. I mean, sobrang tahimik doon eh. It's just, hindi ko kayang ganun. Kasi sobrang, wala, nabobore yung utak ko. Tapos I want to do Parang something else. sa sobrang tahimik, hindi ka sanay. Oo. Yeah. Ayan. Oo. So, ayun, next question na tayo. Number 2. Connect o disconnect, okay lang natanggalin ang mga pabigat na groupmates. Ayan pa, oh. Dalawang kamay. Dalawang paa. Connect. Ayan. si Carlo parang ano siya eh, Ha? Gina G siya. So, Hindi naman, tanungin natin. Doon lang tayo sa totoo lang. Let's be pragmatic, di ba? Kapag ka ganun, tanggalin na yan. Siyempre, mahirap lang kasi pag friend mo talaga. At naiintindihan mo naman. Kaya nga maganda pag kasama mo sa group yung mga friends mo kasi naiintindihan mo yung pinagdadaanan nila. Pero hindi naman all the time laging ganun. 'Di ba? Pero as much as possible, bigyan ng consideration kung pwede pa at naintindihan naman, reasonable naman yung dahilan nila sa pagiging pabigat. Pero kung talagang hindi na, I think it's just right na tanggalin na sila sa grupo at maghanap sila ng mga kagrupo nila na kagaya nila para pag natapos, wala silang maipasa, 'di ba? Siguro mabibigyan pa ng chance if working student. Yes. Ayun Tapos, nga sabi ko kanina, 'di ba? Kung talagang reasonable yung working ano student nila. na masipag. Oh, may Kasi may ganun mga kasi. working student na ginagawa na masyadong excuse yung work nila kahit hindi naman na tama, na Makikita nakaka-apekto mo naman na. kung he or she is doing her best or his best na parang, uy, gustong-gusto ko talaga makatulong. Ano bang kailangan kong gawin? Bigay nyo na lang sa akin. Tapos maintindihan mo siya kung medyo minsan nahihirapan siya. Pero yung, alam mo nang kulang ka sa knowledge, tapos hirap ka sa ganung bagay, tapos di ka pa nagpupursige, 'di ba? Ang sarap talagang yung Parang pabayaan yung- ang grabe yung pinaghugutan mo dun eh. Hindi, kasi nga na-experience ko na siya before at naaawa ako kung naaawa. Kasi talagang dapat sila tulungan eh. I mean, nakikita mo naman na porsigido silang tumulong sa group. It's just that brought by personal reasons na nahihirapan sila. Naintindihan mo yun. Pero yung ganun na nga yung kalagayan nila, na hirap na nga sila, alam mo nang hirap ka, tapos di mo pa tutulungan yung sarili mo, di ba? Wala ka dyan. Kung di mo tutulungan yung sarili mo, hindi rin kita matutulungan. So, Okay, yun. so next naman na tayo. Okay. Connect o disconnect, okay lang na gumamit ng artificial intelligence or AI para mapabilis matapos ang workloads. Yun. Ay, sa akin ito. So, may iba ba? May iba ba? Si Hero. Disconnect. Si Hero, go. Kumbaga, yun nga, yung work, for example, sa ating journalist students, we know na kapag we did a work na powered by AI, parang automatically kasi plagiarism na siya eh. So, yeah, it helps. Pero nakadepende kasi sa tao kung paano niya gagamitin yung artificial intelligence. Kasi merong mga gumagamit, for example, kung ano yung lumabas doon sa AI, yun yung ipapasa. And Tama, so much nako, yun annoying pa isa. kasi parang may mga articles nang napasa for groupings, nakita ko, tapos sobrang annoying lang in my part kasi alam kong kapag binasa ng prof, mahalata na AI siya. Totoo. And sobrang Kasi iba parang walang pakialam, disconnect. di ba? I mean, yeah. Ganun yung pinapasa nila sa professor. Like, dear, ilang taon mo ng professor yan, so alam niya yung kapasidad mo, tapos biglang magpapasa ng mga AI made na sobrang galing, like parang nag-aral ka sa international school na biglang pagbasa mo ng biglang ang ganda-ganda na ng English mo, puro highfalutin words yung ginagamit mo, saan ka galing, di ba? So, May yun. nangyari naman sa ating ganyan, no? Kaya nga, okay lang naman gamitin yung AI, pero laging pinapaalala na use it responsibly. Yan. So, tapos na tayo sa connect or disconnect. Next naman is, titingnan natin yung mga comments. Baka kasi may mga nagpapa-shoutout. Okay, so tingnan natin. Ikaw. Si Hazel, nabasa mo na yung kay Hazel. Ayan. Next From the naman, top. tingnan natin. Ang Mag-hit daming ka. nanonood. Daming nanonood. Si Romel, sabi niya, hello. Pogi ba si James? Press 1 kung oo. Press 2 kung Saan ka yes. press? Yun ang tanong. Press 1 kung oo. Press 2 kung yes. Yay. Wait lang. Ayan, si Kyla Joy Flores. Flores. Pa-shoutout naman. Oh, siya, nagpapa-shoutout siya sa'yo, sabi niya. Okay, shoutout po kay Kyla Joy Flores. Pero wait from lang. PAG1A. Pero sabi niya, sino tong Marivic Capistrana?
Tama na, Kyla. Tama na. Sino yun? Ako po yun. Akala ko nanay. In-scramble na lang po yung name ko. Maverick kasi, Capistrano, diba? di ba? Capistrana, okay. Ang daming comments ni Kyla Joy. Parang ang hirap na siyang Pa-shout out po sa isa-isahin. tutor ko, Mavi. Oh, ayan. Ganda. Sana all maganda. Shout out Hazel. Hello, Hazel. And shout out daw sa pinakamabangong kuya, James Carl Cacnyo. Yes. Sabi ni Hazel. Oh, sabi naman ni Aaron James, pa-wash out po, hihi ang pogi nung dalawa. Si Gamil ba yan? Si Gamil. Sabi naman ni Prof. Jen, bakit nandyan si Song Joong Ki? Ayun! Ayun! Si Song Joong Ki, oo. Sino Si yun? Song Joong Ki at si Song Ye Kyo. Ayun. Sino, sabi ni Hazel Ann, totoo po. Basta fresh and di sabog. Di ko alam kung saan niya sinabing Yun doon, part kanina yan. siya kasi yung nagsabi na mas okay na hindi nakapag-review basta kompleto ang tulog. Okay. Diba? Tama naman yun. Pero sa atin kasi, okay lang na walang tulog basta may review. Totoo. Sa iba sa atin. Gandits ng idol ko, Mavi, at least 95. Wow naman. Top Si na love ka ano? ni Kyla Joy, ah. Si Romel, spam na to. Paulit-ulit yung pogi ba si James? Press 1 kung oo, press 2 Press to kung kung yes. May shout out po sa madam ko, Madam La Arnie. Yes naman. yes! From Rudrinet Ibanez. Wow, shala. Sana all. So, meron pa ba? Meron pa ba? Watching Wait from lang. United Kingdom of Isabela. Ano ba to, Hazel? Shala, sana all nasa probinsya na. Pa-shout out po. Ay, grabe ganda. Bash ko po si Maverick. Ang ganda mo ng kagigil. Hashtag libreng kape para kay Mavi. Ang dami. Si Kyla. Wala Number na 1 akong fan mo, nakikita. nanonood. Kyla, ano ba Si yan? Jeneline. Hi, Jen. Hindi, Jeneline Batika po. Hello po. Hi, Jen! Hello, Jen. Sabi niya, yes. Hello. Okay, go Lolo Masahiro Sugimoto. Oh, Sino to? from Cassandra May Acol. Si Jillian. Hi po, pasigaw. Ay, Sigaw. Paano Ha! kasi? Sigaw, ha? si Cass. So sabi Hello, naman ni shout. James, pa-shoutout po sa mga taga-Dampalit ngayon papuntang Megadeck. Di ko gets. Wala lang, ang random niya lang. Sinasabi niya. Oh, shout out daw sa mga pupuntang Megadike. Mga Ah, taga-Dampali. okay, yun daw. Connect. Saan ka nag-connect, Jeneline? Lagyan mo naman ang context. Late na namin binabasa. Sana po ma-shoutout ni Boss Hero. Shoutout mo daw si Roy Hero. Boss Royce, shoutout sa'yo. Yun, no? Okay. Going back, nasaan na tayo? Wala na tayong mabasang comments. Magmo-move forward na tayo sa... Okay, so next naman Segment ang ating number 2. segment na Connect. Wait lang. Go, Wait direct. lang daw. Ayan na. So, CMU. Wait lang Ayan. CMU Connect. So, Ayan, dito, ating segment. may mga questions tayo dito. Tapos, i-explain natin kung sasagutin natin yung question na yun. So, sino ba mauuna? At sino? Ladies first. Ladies choice. Oy, siya ba magbabasa? Di ba ikaw dapat? Ako pala. Ayan, ikaw magbabasa. So, tingnan natin. Ay, ang mga tanong na yan. Ayan. Feeling ko ano. Umiyak ka na ba dahil sa overwhelm ng sabay-sabay na deadlines? Tapos, second question, paano mo hinarap yon at anong natutunan mo mula doon? Okay, so, sige. Magiging honest na lang po ako. I'll be Okay. honest. Yes, kasi it's natural. I believe it's natural naman. Natural response when you experience such a stressful situation and parang nararatel ka na, oh my God, ano ba ang unahin ko? Ano ba? So, parang sumasabog na yung lahat ng iniintindi mo. So, well, possible talaga na maiyak ka. And, ilang beses na po nangyayari yun. But, wala na tayong choice, diba? So, kahit takbuhan mo yan, lalapit at lalapit pa rin yan sa'yo, yung tinatakbuhan mong deadline. So, ikaw lang din ang kawawa. Diba? Gusto ko yun. The more you run away, the more na i-chase ka nun. So, bakit ka patatakbo? Sige, harapin mo na siya, go. Para tapos na. And, nung time na yan, siguro I give myself some time to absorb and to reflect na, oh, it's okay to cry. Kasi, ano lang naman yung pagod ng sarili mo, it's valid. Okay? It's natural response. And dapat, as students, ina-acknowledge din natin yung pagod natin Hindi lang dapat more pressure sa sarili. Kasi the more you pressure yourself,
mas kawawa ka eh. Ikaw lang din yan eh. Sarili mo lang din yan. And yung sarili mo mismo, siya yung tumutulong sa'yo. So, bakit mo siya kakawawain, di ba? Instead, help yourself. Give yourself some time na makahinga. To breathe. And iiyak mo yan hanggat sa ano. But set some time. Like, literal po, mag-set kayo ng timer kasi sayang yung oras na panay ka lang iyak pero wala ka naman nagagawa. So, for ngayon, 30 minutes lang akong iiyak. Ganun. Or kung gusto mo, habang Balik ulit ako sa- umiiyak ka, gawin mo. Pwede po yun. Kasi ginagawa ko talaga siya parang, sige. Wow. Parang matatapos din kita. Ganon. At saka ano din, yun talaga pag stress ka, you need some time to think. Kasi the more na, parang iniisip mo na, ayan na, parang pinapressure mo yung sarili mo, wala kang makukuhang matinong outcome. Ganon. Okay. Gusto ko naman tanongin yung side ng mga, syempre mga boys. Okay. Kung sa aming mga girls, pag iyak is yung doon namin nalalabas lahat ng frustration. Gusto kong malaman kung paano nyo nilalabas lahat ng frustration, ng overwhelming feeling. Ikaw ba, Masahiro? Sa akin, kasi, yun nga, may mga times din, syempre, na confused na rin kami kung anong next move na gagawin namin. And some of the time, yun, pwede rin umiyak or yung iba. Ako kasi parang hindi ko feel or hindi ko malabas siya through crying. So, ang ginagawa ko, naglalaro ako ng games. So that parang nalalabas ko yung emotions ko and yung stress na meron sa akin. Kaya, yun nga lang. Syempre, nakapagmura and such. Pero, kumbaga nakakagaan naman ang feeling. Kasi talagang nakakagaan naman talaga pag nilalabas mo lahat. Kasi kapag iniipon mo, dun ka mas lalong mahihirapan pag sumabog lahat eh, no? Ikaw, Carlo, gusto kong malaman yung side mo. Kung paano ka nagaganon. Pero sa akin, more of, hindi naman kasi ako masyadong, iyakin. Naiyak lang ako pag sobra na. Pero hindi super. More on bonding with friends, I think. Tapos, mas maganda rin kasi nahihihinga mo di ba? Tapos meron kang mga friends na you have a shoulder to lean on. Yes, Nax. Meron kang mga maiiyakan. Parang ganon. Pagka napapagod na ako, tara, labas tayo. Catch up lang, kapag rewind, ganon. Kasi hindi man ako introvert na tao eh. So, mas gusto ko na may kasama kong ibang tao. Nalalabas ko sa kanila yung mga hinaing ko and personal na mga problems. Di ba? Parang nakakapag-unload ka sa ibang tao. At nakakatuwa naman kasi hindi naman lahat ng tao pwede mong pag-unloadan, di ba? Meron kang meron kang mga ganun tao na nakakatulong sa'yo in times of difficulties. Yan. So, next question naman tayo. Masahiro. Bali, bibigay mo siya sa akin after mo makapit. Kaya yan. Ano yung mindset shift or realization na nakatulong sa'yo para hindi masyadong ma-stress sa exams at deadlines? Parang, kumbaga, dati ko pa siyang mindset that helps me para, labanan yung pressure regarding sa deadline and examinations na parang, just do your best kasi. Yun lang talaga yung nasa mind ko na everything that I will do, just do your best. Kasi parang, at least, ginawa mo yung best mo sa life mo. Kumbaga, kung magsisisi ka man, learning na siya. Yung mga failure or mistakes na nagawa mo while doing the task. Pero at least, you know in yourself na ginagawa mo yung best mo at the same time. Okay na yun. Kasi hindi mo na siya mababalikan no? Yun na yun eh. So, next question na tayo. Ako naman. Ay, pati ba tayo kasama? Kasama daw tayo, alam ko. Ikaw na lang. O, sige. Ba't ayaw mo? Kailangan niya kasama eh. Ganun. Sige. Kapag alam mo paparating na ang Hell Week, paano mo prepare ang sarili mo mentally? Wala. Basta sinasabi ko lang kailangan mo ng kailangan mong magpakatatag kasi ayan na yung sabay-sabay na deadline. So, gawin mo lahat ng gusto mo, kumain ka lahat ng gusto mo, matulog ka hanggang gusto mo. So, next naman si Carlo. Gusto ko yung ganong attitude. Parang same tayo dun sa part na yun. Yan, kailangan na natin. Ba yan? So, next question. Paano mo iniiwasan ng burnout habang sinisiguradong natatapos mo pa rin ang lahat ng kailangan mong gawin? Wala. Mahina ako sa time management eh. Hindi ako, So, talagang pag ginagawa ko, paano ba masisiguro? Kalimutan ko. Hindi, pag ginagawa ko lang, wala. Kasi ako, yung hindi ako
yung taong parang super planado lahat ng gawain ko sa buhay. Basta, naisip ko, at the end of the day, matatapos ko din yan. So, parang biglaan. Oo, parang kay sera-sera. Kung ano mangyari, whatever will be, yes. Oo, kung ano lang, hindi ko naiintindihin, basta pag... Kasi kapag iniintindi mo, dun mas lalong nagiging Oo, di ba yung mahirap. iba parang, ay, nakaka-stress, alam mo, lapit na yung deadline, sabi na, hayaan mo yan, gagawin mo din yan at the end of the day, so matatapos mo yan, di ba? Next week, tapos na yung exam, wala ka naiintindihin, basta nagawa mo na, hindi ko alam paano ako nakaka-get through ng ganun yung pag-iisip ko, pero nakakalusot naman. Oo, kinakaya naman. So, ayun. Di ba, nakasagot na tayong lahat. May Okay. sumama kay James kanina eh. Tawagin natin siya ngayon. Royce, tara dito! Ayun, okay na. Tama. O, di ba sumabay ka sa akin kanina? Ayan, siya yung sasagot Para sa dun mga pala, questions oh. natin. Natuwa nga ako eh, sabi niya sasama daw siya, manonood. O, hindi ka lang manonood ngayon, sasama ka. Dito ka. Dito ka daw. Opo. Wala siyang mic. Ay, o, sige. Ayun, bigyan mo yung mic. Opo. Akin na. Ako ang magbabasa. Bale, dyan ka lang, tapos sasagot ka. Sabi ni James kanina, sama daw si Royce manonood. Sabi ko, So, go. naranasan mo na bang bumagsak o makakuha ng mababang grade? Paano mo tinanggap at nalampasan yon? Parang sinabi niya, bakit ako nandito? Yun yung... Go, sagot na. Siguro sa IT, yung binigyan ako ng 2.50. Oh. Bumunti ka na, buti pasok pa, 250. Ayos yan. Well, ginawa ko na lang, tinanggap ko na lang dahil wala nang magagawa eh. Pag nagreklamo, sasabihin pa is, reklamador kami, ganun. So, hindi kayo nag-try na kausapin yung prof nyo na baka may hindi lang na, nabilang, ganon. Well, wala nang naglakas ng loob na kausapin. Ayun lang. Dahil masyadong Pero sayang pa rin yun, no? Sayang pa rin. Wala eh. Ba't parang lungkot nyo? May gusto pa akong isang tawagin eh. Ayun, sino yun? May gusto akong tawagin. Ay, ngayon, wag na. So, sino naman? Si Masahiro next. Ikaw naman ulit, Masahiro. Thank you, Royce. Thank you ulit. Thank you, Royce, sa pagsama. Okay. Go. Ganun talaga. Pag biglaan talaga natutuloy eh. Gulat siya. Oo, ilang beses ko na napatunayan. Naniniwala ka bang malaking epekto sa performance mo ang mga taong madalas mong kasama? In what kind of performance? Sa performance sa Sa school. Okay. I think, oo. Kasi parang, yun nga, yung tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kumbaga yung idea na yun, parang hindi lang siya pumapasok sa personality mo itself. Also sa the way you do things like in groupings. Kung maraming crammer sa inyo, syempre, yung yung groupings nyo mismo, or yung ikaw mismo, parang mataas yung chances na nagka-cram ka madalas. Kasi kayo yung nakaka-relate eh. Parang you support each other to cramming. Ayun. So, Okay. nakaka-apekto yung circle of friends mo. So, Yeah. Mavi, ikaw naman. Happy ka ba sa circle of friends mo? Ganun yung tanong mo, parang pag Wala lang. Personal. sumagot siya ng Yes, hindi yes or maganda, no lang. Yes or no. Parang makaka-apekto sa ano Happy? niya. Happy? Happy ako. Happy naman Sa daw. circle of friends? Wala akong circle eh. Ay, oh. Si Kayla lang madalas. And parang hiwa-hiwalay, parang Okay. ganun. Sige. So, Pala di ko na tinanong. next question. Okay lang po. Uy, hindi siya sad. Ay, hindi ba? Okay. Sige, sige. Next question naman tayo. Mas gusto mo bang magpahinga muna bago harapin ng stress? O mas gusto mong tapusin na agad para wala nang iniisip? Well, it depends. Again, it depends on the context and it depends on which time yung sinasabi na pahinga and then stress or stress before pahinga. Siguro kung in terms ng pag-uwi tapos gagawa na ng stuff, I think I prefer na magpahinga muna kasi feeling ko di din ako makakapag-isip kapag diretso or kapag parang may adrenaline rush na ako na ang dami kong gagawin, kailangan ko to ano yun. So, that happens sometimes. Pero most of the time, I prefer to take a rest first and then tsaka ko na gagawin ng paisa-isa or isang bagsakan lahat ng kailangan kong gawin because
alam mo yun, kapag kasi mamaya na, ganun, parang, I myself is a crammer talaga po. So, alam po yan ng mga classmates ko, ng mga BFF ko dyan. So, honest lang po ako. But, I still do it na makakaya ko on time. Like, kahit sobrang hirap niya. So, kailangan talaga. Tama. Lalo na kapag Tama kapag yan. medyo terror yung prof or major subject talaga, talagang inuuna ko siya and pinaprioritize ko siya as much as possible kasi I don't want to have problems na alam mo yun, issues na kailangan ko pang kausapin na ganito, na ganyan. But at the end of the day naman kasi, ako naman yung magbe-benefit. So, yeah. Dapat pahinga muna and then para ma-restart din yung isip nyo and yung katawan nyo din ma-ready. So, ganun. So, ayan. Diyan na natin ika-cut yung Q in a jar. Next naman Okay. tayo. Kasi kanina, di ba, Isa yan sa naputol. mga nilook forward ko na segments yung CMU Connect. Hindi nga natin natapos. Okay na Sayang. yan. Pero ayan, may Let's go mga back comments to- naman tayong babasahin. Basa tayo ng comments. Okay. Si James, di ko alam kung anong mga pinagsasabi niya. Anong pasabay print? Ito yung application form natin. Yung Oo. application form natin. Pati yan, kinakram nga natin. Mag-OJT na lang, kinakram pa yung... lang tayo ng mga project. Oo, ngayon pati yung mga application for graduation. For graduation. O, diba? Iba rin, sabi ni Prof. Jen, iba rin ang mindset, matatapos din yan. Oo, diba? Ikaw nagsabi na ito kanina, di ba? Totoo, matatapos din yan. Actually, lahat ng mga projects na pinasa ko noon, parang a day before, iniisip ko, wala pa akong ganito, paano yan bukas? Natapos yung linggo, nagawa ko siya. Parang hindi ko alam paano kung may magic yun, pero nagawa ko naman siya. So, Tulad yun lang yan, talaga. di ba, nang sinabi nila, kasi dadaan lang naman yan. Oo, yun. Lilipas din yan, Oo, sabi hindi ni yan Diwata. magtatagal. Ayun niya. Okay. Sino pa? Kayo, baka may mga comments kayo na nababasa dyan. Carlo, yung script po. Wait lang naman, mama. Ang tagal-tagal na ng script. Siguro 2 months na Pinag-uusapan nila pending yung sa akin. yung application for graduation sa comments. So, sabi naman ni Krishna Miranda, baka lolo, masahiro ko yan. Ba't tawag Wala. sa'yo lolo? Kasi nga, di ba? Kasi ako yung pinakamatanda sa classroom. Kumbaga, dalawa kami ni Zara. Tapos, Sige, shoutout mo yung apo mo, yung mga apo mo sa class. shoutout kila Krishna, Hindi, yung Lolo Ay. Voice, Lolo Voice. Shoutout sa inyo! Di ba? Kaya si Lolo Masahiro. And, Grabe naman yun. Ingay ni Kuya James Carl Cacnyo from Cassandra May Oo, Apple. naku. Kahit hindi natin siya kasama dito, maingay pa rin siya. tsaka hindi lang sa comments yan maingay, pati sa pagkasama mo siya. So, ayan. Dito na muna tatapusin natin yung sa comments. Tatapusin na natin yung sa pagbabasa ng comments. Next naman tayo yung next segment natin. Okay, next segment which is... Tarararang. Tadang! Ayan. Di ba? Ganda ng layout. Okay. Okay, so dito sa Pick Connect segment natin, magpapakita tayo ng ilang mga pictures at sasagutin ng ating mga guests. At well, kaming lahat, kung ano yung connection sa atin ng picture na yun. Pick Connect, ano yung connect na ng picture na yun sa ating pinag-uusapan. So, yung first picture, Yun. Ano yun? May may bilog. Reviewer. Isa pa nga. Reviewer ba? reviewer pala yun. siya. So, ang Kala ko exam paper papasagutin eh, natin dyan is si Mavi. Ay, ako. Okay, Mavi. Anong connect sa'yo nun? Relevance ng reviewer sa pinag-usapan natin. Hindi, sa'yo personally. Anong connect sa akin? ng gumagawa ka ba? Yes, I do that a lot. And Kyla knows that. Kyla, alam mo yan. Even kapag po nagla-lesson, yung prof, I make notes. Okay. So, nakikita din ni Kyla yun na, picturean mo ngayon nasa TV, ganyan, tapos susulat ko dito. So, ganun. And, mas active akong gumawa ng ganun pag midnight. Okay. Nakakarami ako ng ganun, like, nag-highlight ako, and hindi ako printed more on written kasi mas natatandaan ko siya if written siya, or nag-uulit ako, for example, kasi minsan hindi ako satisfied sa sulat ko. So, by that, nare-remember ko siya, nare-retain siya sa utak ko. And then, eventually, nagugulat na lang ako kapag may exams, may quizzes, kahit di na ako mag-review, okay lang kasi meron akong
Reviewer. Sa isip ko na parang nare-recall ko siya by picture na nandito sa part na to, ito yung sinulat ko, ito yung sagot dito. So gano'n, naalala ko siya. And I think reviewers are important because nape-prepare niya yung students for the upcoming exams. Parang nare-recall lang din niya, parang nare-review niya yung students para sa mga bagay na tinuro na ng teacher. Like, it's an assessment for yourself. Parang self-to-self assessment siya. So, I think it's essential for students to try that. Pero kasi may students na mas gusto nila na binabasa lang. Totoo. Parang- Yun ako ganun. Hindi ako ma-reviewer na tao eh. May mga Kasi- tao pala talagang ganun. Oo, napag-uusapan namin before. So, di ba kuya, depende po kasi sa type of Oo, learner. If depende. meron pa kami, mas prefer nila, like, manonood sila ng something. Tapos, doon na nila natututunan Kesa yan. mag-reviewer, di ba? Kasi Yun ayaw ako. nilang magsulat. Tamad silang magbasa or magsulat. Ako, tamad ako magsulat. Tamad ako mag-take notes. Kaya, hindi ako yung reviewer type of person. Kayo Kaya ba? ayun. Ikaw, gumagawa ka ng reviewer? Yes, I Ikaw, do that Hero? a lot. Ikaw? Nangihiram ako ng review. Ayun. Mas ganun din ako. Buti na lang may mga classmates ako na gumagawa ng reviewer. So, next naman tayo. Next na Pick Connect. Ayan. Ano yan? It's a clock. Orasan. Bilis naman. Orasan. So, ang papasagutin natin dyan, si Masahiro. Okay, Hero. Okay. For me, Time. yung relevance ng clock, Clock. sa pinag-uusapan natin is, I think it's more of time management. Okay. Kasi, ayun nga, parang, kaya maraming nababurn out, kaya maraming na i-stress or nape-pressure ng examinations. Kasi nga, kulang sa time management. Kulang sila sa task out kung ano yung gagawin nila for today or kung anong gagawin nila for tomorrow. Kumbaga, yung yung time management is like giving yourself deadlines para sa mga task na mga kailangan na matapos. For example, meron kayong video na gagawin for today na dapat today lang tapos na. Hindi na siya aabot in the next week pa. So, ayun, those in myself, I'm kinda parang tawag dito, hindi ako sumusunod sa mga time management thing na though gumagawa ako ng management tinatry ko kung i-manage yung time ko kasi nga yun nga working and such dahil sobrang hirap kapag hindi mo manage yung time mo nung nagwo-work ka dahil hindi mo alam kung anong next na mangyayari or madadagdagan ba yung deadline, but still I'm still trying my best na ma-fulfill yung mga deadlines ko sa sarili ko. Ayan din kasi yung struggle talaga pag working student ka, no? Yung time management na kahit anong gawin mong pag-manage sa Hirap. time mo, minsan hindi mo talaga Kung hindi ka nga masusunod. nagwo-work nag-aaral ka lang, ang hirap nang i-manage yung oras. What more pa kung nagwo-work, di ba? Lalo, naranasan ko rin kasi dati yan. Nako, ang hirap. Lalo na night shift. Tapos yung class natin, umaga, minsan may mga kailangan pang gawin. Diba, Sobrang Papasok ka hirap. ng walang tulog. So, next Pick Connect naman tayo. Ayan. What is that? Grades. Grades? Grades yan, grades. So, si Carlo parang nag-a-adjust yung pag-upo niya. Siya muna. Siya muna pa sagutin na. Bumipwelo siya. Grabe naman, antindi ng mga non-verbal communication, sinabasa nila yung mga ginagawa ko. So, ayan. Grades, maraming akala nila na grade conscious ako, pero hindi. Actually, hindi. Hindi ako grade conscious. Oo, parang, di ba, nakikita niyo ba ako na nako-conscious sa grade ko, di ba? Kung ano yung grade ko, wala lang. Dili ko sa iba, oo, nakikita nila. Pero di ba kayo, nakikita niyo wala akong pakialam kung ano yung grade ko. Kung baga bonus na lang ako mataas ako. Yeah. Ganun. Totoo. Dati nung unang pagkita ko kay Carlo, akala ko talaga dati grade conscious siya. Kasi yung timano niya kung paano niya dalhin yung sarili niya. Pero ngayon namang nakakasama ko siya, parang hindi na. Pero magugulat ka sa kanya kasi parang siya yung tipo na kahit hindi masyadong mag-review, matataas yung score niya. Matalino. Wow. Sana all naman yan. Hindi naman. Ibig ko sabihin, hindi ko naman siya masyadong in-effortan para tumaas yung grade ko. Kumbaga, I'm not doing this para maging mataas yung grade. Yung makapasa ka lang, hindi naman super taas, pero decent. Yun ang sinasabi ko. Yung decent grade. Yung hindi ka naman bababa ng 2.5, gano'n. Pero I mean, okay na ako kung more than I mean, 1.25. I mean, nasa line of 1 ka. Okay na yun sa akin. Kung mas mataas, edi better. Bonus na lang. Yun, gano'n lang. Pero hindi ako grade conscious.
Kasi siya yung tipo na, ayun nga, ang galing niyan. Tuwan-tuwa kami dyan. Naiinggit ako dyan kasi siya yung tipo na, 5 minutes before the exam, magbabasa lang yan. Pero makikita mo yung score niya, sobrang taas. Sobrang taas ng score niya. Sana all naman. Magaling yan talaga. Pero ayun nga. lang yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord talaga. Thank you, Lord talaga. Tsaka sana all. Sana all. So, Carla, ano ba masasabi mo? Ano sa mga napag-usapan natin kanina? Ako? Wait lang. Wala akong audio. Wala daw po. So, ayan. Gagamit ka ng mic ngayon. Okay, so... Ano sasabihin ko? Ulit? Sa Again? mga Sorry. napag-usapan natin kanina, nung Well- katulad nung sinabi mo, yung support system, mahalaga kasi talaga yun lalo na sa stress ng college journey natin, no? Ayun. So, sa tingin ko, especially pag malapit na yung finals, mga deadlines, nababurnout tayong lahat. Malaki rin talaga yung tulong ng pagkakaroon ng mga kaibigan na makakatulong sa'yo when it comes to cheering you up, di ba? Pagbibigay ng, kumbaga, motivations kapag ka ikaw ay nag-aaral. And of course, yung sarili mo din, na makita mo na ginagawa mo ito not just for high grades, di ba? Pero yung para sa sarili mong pagkatuto, di ba? Para makakuha ka ng wisdom, to get wisdom and to improve yourself. 'Di ba? Hindi mo naman siya ginagawa for anybody but for you to improve yourself. And of course, sa lahat, 'di ba? Syempre we need to seek help from the Lord, 'di ba? Humingi tayo ng tulong, gabayan tayo sa lahat ng ginagawa. Yan, huwag niyo kakalimutan mag-pray lagi before exams, 'di ba? So, 'yun, mag-pray lang and sabi nga, 'di ba, do your best and God will do the rest. So, kung hindi mo ginawa yung best mo, paano ka tutulungan ni Lord? Syempre, mag-review ka, gawin mo lahat ng paghahanda for your exams. And sa mga nababurnout dyan, ganun ang gawin natin to cope up. Humingi tayo ng tulong sa iba, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, at tulungan din natin yung sarili natin sa lahat ng ating ginagawa. Yan lang. Kayo, guys. Kami. What's the question again, kuya? Ano ba yung reflection o anong masasabi niyo sa mga pinag-usapan natin? Sige, let's do a recap. And for me, lahat ng napag-usapan natin is very important and dapat talaga napapag-usapan siya ng mga students, especially yung mga grade conscious dyan out there. Siguro, again, sa mga nasabi nyo, nagmamatter talaga ang support system, whether it's your family, friends, or if meron na kayong partner, then it's very important na nadidiscuss nyo yan. Especially kung kayo yung tipo ng tao na madaling ma-overwhelm. And, tawag dito, matter of i-prioritize nyo. Yun yung choice na dapat ginagawa nyo. And para kasi ma-manage nyo lahat ng bagay na ginagawa nyo, it's important na alam nyo paano nyo i-manage yung oras nyo, ano yung uunahin nyo, or like, ano ba dito yung pinaka-mahirap, ano yung pinaka-importante, ano yung pinaka-malapit ng ipasa. Dapat alam niyo yun sa sarili niyo. And as students kasi, responsibility natin yun to comply and alam niyo yun, to present yourself ng maayos. Kasi sometimes, doon din nagkakaproblema sa mga prof and other students na kasama nyo. Kasi kapag hindi kayo makapag-contribute ng maayos sa groupings, yun, medyo nakakaabala tayo sa kanila. So, dapat talaga, if ito yung pinagawa sa inyo, and if may valid reason naman kayo, then it's okay. Pero kung sa tingin nyo naman hindi siya katanggap-tanggap, then maybe it's time to reevaluate yourself and do your best. Be matured and responsible then. So, basta, hindi lang din doon umiikot ang buhay nyo. Dapat alam nyo kung paano siya i-handle and dapat may buhay din kayo sa labas ng eskwelahan. Balance life. Tama. I'm really advocating for that. Huwag nyo lang basta, diba, sa school na umiikot yung buhay mo. Totoo, kuya. Kasi parang, anong kot naman nun? Diba? It's all about grades. Parang hindi naman ganun. Kasi lalabas din naman tayo sa school Within, ako first year, so 3 years na lang. So kayo kuya, di ba lalabas na po kayo. So, di ba, parang paglabas mo, magmamatter pa po ba yun? Na kung mataas ang grades mo sa ganitong subjects? Di ba? But I'm not saying na wag yung gawin yung best nyo. But it's just that you have to learn how to balance things. Ganon. So, para magkaroon din kayo ng fun time sa sarili nyo, fun time with your friends, your loved ones, even self-care, gano'n. So, dapat alam nyo kung paano magkaroon ng work life, school life balance, gano'n. Saka may ako na naalala na nagsabi sa atin na hindi lang nakukulong yung buhay nyo sa 4 na
apat na sulok ng kwarto na to. Di ba? Yun, may sinabi siya sa amin yun. Tsaka yun yung parang pinakatumatak sa akin na katulad ko na as a grade conscious na umiiyak lagi pag nag-overwhelm. Ayan, lalo na nung nagsabay-sabay yung last sem, yung media law, yung editorial management. Ayan. Iyak ako niyan lagi. Iyak ako niyan lagi. Tapos nangaaway ako kung sino-sino. Kasi dahil sa sobrang stress. Oo. So ayun, dapat maging responsible tayo and choose your circle wisely or kung sino yung sinasabahan nyo kasi Tama. nagmamatter talaga po yun. Amen. Like kung hindi nila kayo kayang i-motivate or hatakin sa good path, naku. Yes. Mm-mm. Yung support system din, no? Sobrang mahalaga talaga. Yes. Kasi if ligo ka sa support system, paano ka na? Like, kung sarili mo lang talaga yung aasahan mo. Tapos, sukong-suko ka na, paano ka na? Ayun. Oo. Masahirap? Hirap talaga kapag, yun nga, tulad ng sabi niya na, walang support system. Kasi, even ako, sobrang soloist lang talaga ako ever since dati. Yes. Pero, like, pagpasok ko dito sa CMU, nung nag-start, sobrang dami kong naging friends. Kumbaga, though wala akong specific circle, pero lahat ng mga friend ko sa class, ay halos lahat is friend ko sa class. Kumbaga, we support each other. Kumbaga, yung ganong bagay na, sobrang helpful niya kapag after nyo ma-stress, kakain na kayo, and such. Kumbaga, nakakagaan agad ng feelings. And, ayun, sobrang helpful lang talaga nung ganong bagay. At the same time, like what Mavi said kanina, na sobrang helpful din talaga ng time management. Kasi, ayun nga, kapag namamanage talaga natin yung time natin, is mas less yung stress na mafe-feel natin and mas organized yung mga gagawin nating mga tasks. Ayan, naging coping mechanism ko rin yan. Yung tara kain tayo sa ganyan. Lagi kami Bayaran mo ganyan. yan. Ayan, lagi kami. Okay. Hindi ko naman siya nasabi. So, ayan na. Ano nang next, Carlo? Ikaw naman. Ayun. Sabi ko naman yung sabi mo na ba? mahalaga yung support system niyan. Okay. Yung laging tara kain tayo. Ayan, hindi ko sinabi. So, ayan na. Magte-thank you na tayo. Okay, and with that, thank you very much sa ating mga guests, ang ating freshie, si Maverick Capistrano and Masahiro Domingo from BAJ2A, ayan, and si Mavi from BAJ1A. Thank you very much for your time. Oh, shoutout nyo yung mga classmates. Sino gusto nyo? Ikaw, Mavi. Sa mga friends ko dyan, and especially kay Kyla na nanonood talaga, kay Israel, basically, lahat na ng friends ko, and special mention talaga po kay Kyla kasi kanina pa po siya nagko-comment. And sabi niya nga po, ibabash niya po ako pagpunta ko dito. Ayun, so good luck sana sa ating lahat and hopefully kasama pa rin kayo pag-graduate natin after 3 years. And good luck sa atin, lalo na finals na. Review na kayo Ayan. Yun. Hiro, special mention. Sa akin, I've got a lot of friends ko. Kumbaga, lahat kami magkakaibigan talaga sa classroom. Kaya, shoutout ko na lang yung Batch 2A. I hope na magsama-sama pa tayo and maging more solid. Kumbaga, more bonding to come. Masala na yung mga friends ko ngayon na, mas madalas ko nakakasama ngayon. Like sila Primo, sila Fernando. Shoutout mo sila. Ayun, shoutout sa inyo. I don't know if you guys are watching, pero ayun, shoutout kay Primo, kay Fernando, kay Lloyd. Sana makagala tayo. Matuloy yung gala na pinaplano natin. And sila Krishna din, sila Nico. Kumbaga, sobrang dami. Sila Bien and such. Yun. Yun, shoutout sa inyo. Okay, and thank you din, of course, sa Malabon TV sa pagpapagamit ng kanilang mga facilities para sa ating CMU Anong Connect. And of course, ang ating mga interns from CMU iConnect, ng mga 4A interns na nandiyan sa likod. Hello, ayun. Kanina pa nakatapat Kaya pa sila nag-aabang. Ayan na sila James, Roland, Laika, Alex, Stephanie, Rowena, Yvette, and yung mga iba dyan sa likod. Hello, Romel. Ayan yung mga iba dyan na nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Anyone behind the cam, di ba? So, talagang it's a group effort, makikita ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, and tapos na. we're done. Thank you very much. At yan na po nagtatapos ang episode 6 ng CMU Anong Connect, Exams, Deadlines, and Burnout. How do you cope? At sana ay natutuhan nyo sa amin kung paano ba namin ginagawa at naway nakarelate din ang bawat isa sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok.
at panonood kasama sa amin sa aming diskusyon ngayong hapon. Muli ako po si Carlo Luis Candelaria. Ako naman sila Arnie Bandala. Ako si Maverick Capistrano. At syempre si Hiro Lumay. Domingo, ang ating mga kasama ngayong hapon. Thank you and see you next week sa isa na namang episode ng CMU Anong Connect. Bye-bye. Bye. Thank you and good luck sa mga mag-exam. Shoutout kay Ate Eden. Thank you sa pag-makeup. Ayan.